Si Kai ay isang nag-iisang giga-chad na nakalimutan ng sangkatauhan ng sakupin ng mga demonyo ang kanyang mundo. Gayunpaman, nang iligtas niya ang isang anghel na labis na natalo mula sa bilangguan, umibig ang babae sa kanya at tinulungan siyang iligtas ang mundo, upang sa wakas ay magwasak sila. Nagsimula ang lahat nang makita ni Kai ang isang magandang babae na nagngangalang Rini na nakatali at nakakadena. Dahil may pakpak ang babae, inakala niyang isa itong anghel. Ngunit nagbago ang isip niya dahil hindi naman talaga ganoon kabilis tumalon ang mga anghel. Nang maramdaman siya ng kawawang babae at humingi ng tulong, nagsimula siyang magtaka kung bakit kailangan siya ng isang nilalang na tulad niya, at nagalit siya dahil ang mga tao ay nakipagdigma sa ibang lahi. Mga 3 dekada na ang nakalilipas, ang mga tao ay nakipaglaban at nanalo sa isang digmaan laban sa 4 na iba pang lahi. Simula noon, ang mga bayani ng mga lahing iyon ay ikinulong sa mga libingan na may mahika upang maiwasan ang isa pang sakuna, at ang mga tao ay namuhay ng mapayapa. Isang hapon bago makilala si Rini, nakilala ni Kai si Jin, ang kanyang hot collie, at inimbitahan niya itong lumabas para sa isang date dahil malapit na itong umalis ng bayan. Naging maayos ang lahat, at nagsaya silang dalawa. Ngunit sa isang punto, mausisa na tinanong ni Jin si Kai kung ano ang magiging kinabukasan nila. Nagpapahiwatig na siya na magsisimula ng pamilya kasama ito sa hinaharap, ngunit bago pa niya ito masabi, nagkamali ang realidad, at sinira ng pagiging kakaiba ang lahat ng umiiral. Bigla, natagpuan ni Kai ang kanyang sarili na nakatayo sa isang desyerto, at ilang sandali bago niya napagtanto na nasa parehong lungsod pa rin siya na pinuntahan niya ilang sandali lang ang nakalipas, ngunit ito ay sira-sira na. Habang nagmamadali siyang alamin kung ano ang nangyayari, isang demonyo ang huminto sa likuran niya at sinubukan siyang sunugin gamit ang mga mahiwagang apoy. Ngunit kahit papaano ay nakaiwas si Kai at gumanti gamit ang isang masamang atake na pumatay sa demonyo sa lugar na iyon. Maya-maya pa, isa pang demonyo ang lumapit sa kanya at nagulat siya nang matalo niya ang kasama niya. Napagtanto niyang armado at mapanganib si Kai, kaya gusto niya itong patayin agad. Ngunit bago pa siya makaatake, dumating sina Saki at Ash, mga dating kasamahan ni Kai, at ginulo siya gamit ang isang stun grenade. Pagkatapos ay tumakas sila kasama si Kai, at napansin ni Kai na hindi nila naalala kung sino siya. Kahit na nabanggit na niya ang kanilang unit militar, sinabi sa kanya ni Saki na walang ganoong bagay, at idinagdag na bahagi lamang siya ng hukbo ng mga rebeldeng tao. Nabigla siya nang malaman niya na natalo ang sangkatauhan sa digmaan laban sa ibang mga lahi mga 3 dekada na ang nakalilipas, at ngayon ay nabibitin na lamang dahil sinakop na ng ibang mga lahi ang mga lungsod. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lungsod sa ilalim ng lupa na nagsisilbing kanlungan ng mga tao, at ipinaliwanag ni Saki na nagsasagawa sila ng mga operasyong militar mula roon upang lumaban sa ibang mga lahi. Nang marinig ito, naging mausisa si Kai at nagtanong kung bakit natalo ang mga tao sa digmaan, kaya ipinaliwanag ni Saki na ang mga demonyo ay hindi mapipigilan kapag umaatake sila ng pangkaten. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Propeta Sid, ang bayaning nagwagi sa kanila sa digmaan, ayon sa kanyang naaalala, at nagulat siya na hindi alam ng kanyang mga kasama kung sino iyon. Di nagtagal, dumating si Jin, at nalaman niyang siya pala ang commander ng hukbong panlaban sa bansa, kahit na nagpapanggap lamang siyang lalaki. Gamaan ang loob ni Kai nang makita siya, ngunit parang dinurog ang puso niya nang sabihin nitong hindi niya kilala kung sino siya. Pagkatapos ay, sinubukan niyang makuha ang atensyon nito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa lahat ng magagandang panahong pinagsamahan nila, ngunit wala itong naging epekto. Nang tanungin niya kung bakit nagpapanggap itong lalaki, pumigitin si Ash at pinigilan si Kai na makulong. Nang gabing iyon, ginugol niya ang buong oras sa pagsuri sa mga aklat ng kasaysayan, at napansin niyang walang tala tungkol sa kanya o kay Sid kahit saan. Dahil hindi umiiral si Sid, at hindi kailanman nanalo ang mga tao sa unang digmaang pandaigdig, naramdaman niya na ang mga sementeryo na itinayo upang pigilan ang anumang banta sa sangkatauhan ay hindi iiral, ngunit nagulat siya nang matuklasan na umiiral ang mga ito sa mga aklat ng kasaysayan. Kaya kinabukasan, humiram siya ng sasakyang militar at nagmaneho papunta sa lugar upang makita mismo ang mga bagay-bagay. Pagdating niya roon, pumasok siya sa libingan at natagpuan ang sandata ni Propeta Sid na nagniningning sa dilim. Dahil sa kanyang pagkamausisa, hinipo niya ito, at isang tinig ang nagsabi sa kanya na siya ang napili bilang gagamit ng sandata, ang may hawak ng kodigo. Habang binabanggit ni Kai ang pangalang iyon, inilipat siya sa isang astral plane, at doon niya nakilala ang hati na nakatali ng mga kadena. Halos maisip ni Kai na makipagtalik sa kanya nang makita siya, ngunit nang makumpirma niyang hindi ito demonyo, inilabas niya ang kanyang malaking itim na sandata at sinubukang sirain ang mga kadena. Laking gulat niya nang hindi natanggal ang mga kadena matapos niya itong hampasin, at nanatili itong buo kahit na matapos niya itong paputukan ng mahiwagang pagsabog.
Dahil sa pagkadismaya, naalala niya ang maalamat na espada kanina at naisip kung makakatulong ba ito. Ngunit nang magkamali siyang banggitin ang pangalan ng espada, ang kanyang sandata ay naging maalamat na espada, at ginamit niya ito upang putulin ang mga kadena ni Rini. Nang matanggal ang mga kadena, nasalo niya si Rini upang pigilan itong bumagsak sa lupa, ngunit nang magising ito at makita ang mukha nito, nagulat siya at hinamon ito ng isang laban, sa pag-aakalang ang demonyong bayani, si Vanessa, ang nagsugo sa kanya upang patayin siya. Kahit walang balak na masama si Kai, napilitan siyang ipagtanggol ang sarili mula sa atake ni Rini, ngunit nang makita niyang mamamatay siya kung hindi siya lalaban, pinilit siya ng kanyang espada na harangan ang isang atake. Labis na nagulat si Rini nang makita niyang kayang pabulaanan ni Kai ang kanyang mahika, at napaisip siya kung demonyo ba ito o ano. Ngunit iginiit ni Kai na tao lamang ito, at piniling ipakita sa kanya ang kanyang 6 na pulgadang taas upang patunayan na hindi ito nagsisinungaling. Bago pa man mangyari iyon, naniwala na si Rini sa kanya dahil alam niyang babagay ito sa kanya, at nagpasalamat pa siya rito sa pagliligtas sa kanya. Humingi rin siya ng tawad kay Kai sa pag-atake sa kanya, ngunit binaliwala ito ni Kai na hindi naman malaking bagay dahil interesado lang ito na malaman ang lahi niya. Una, kinumpirma ni Rini na hindi siya demonyo, at nagmakaawa siya kay Kai na huwag nang magtanong tungkol sa lahi niya dahil sa kaibuturan niya, nakakaramdam siya ng kawalan ng kapanatagan tungkol dito. Pumayag si Kai sa kanyang kahilingan at nagpakilala sa kanya, ngunit nang tanungin niya kung nasaan sila, sinabi niya rito na wala siyang ideya dahil ang huling bagay na naalala niya ay ang pakikipaglaban niya kay Vanessa. Nabigla si Kai sa narinig niya dahil ang pakikipaglaban sa isang tulad ni Vanessa ay nangangahulugan na si Rini ay sapat na malakas, at nang magtanong siya, ipinagmalaki ni Rini ang tungkol sa pagpuksa ng isang pangkat ng mga demonyo ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya kakanselahin ang kanyang mahika, ngunit bago pa makasagot si Kai, isang nilalang na nagngangalang Last Rider ang lumitaw mula sa isang portal at kinilala si Rini bilang isang anomalya. Habang umaatake si Rider, napansin ni Kai na natatalo siya, kaya't kinuha niya si Rini at tumakbo palayo. Nahuli ni Rider si Rini, at pinanood na lamang ni Kai ang pagsigaw ni Rini sa sakit. Nang magsawa na siya, inatake niya ang nilalang na nagulat na nasa kanya ang ipinagbabawal na espada, at kasabay nito, ang espada ay nag-trigger ng isang portal na nagpabalik kina Kai at Rini sa kanilang realidad. Doon, kumapit si Rini kay Kai dahil takot siyang maputi mula sa pag-iral, at nagpasalamat siya rito sa muling pagliligtas sa kanya dahil sa kaibuturan niya, walang sino man ang nagmalasakit sa kanya. Bago iyon, itinakwil siya ng lahi ng langit at tinawag siyang kasuklam-suklam ng mga demonyo, kaya naman nakipag-away siya kay Vanessa. Nang marinig ito, nakiramay si Kai sa kanya at sinabi sa kanya na naiintindihan niya ang kanyang sakit dahil nabubuhay siya sa isang mundo kung saan walang nakakaalala sa kanya. Isiniwalat niya na ang kasaysayang natatandaan niya ay ang kasaysayan kung saan nanalo ang mga tao sa unang digmaang pandaigdig, at kinasusuklaman niya na ang mga demonyo ay sumasakop sa mga lungsod ng tao. Nabigla si Rini matapos niyang marinig ito dahil, noong panahong lumaban siya kay Vanessa, nananalo na ang mga tao sa digmaan. Natigilan si Kai dahil nangangahulugan ito na si Rini ay mula sa parehong realidad na katulad niya, ngunit nasaktan ako nang banggitin niya na hindi niya kilala kung sino si Sade. Gayunpaman, sinabi niya rito na magkapareho sila, at natuwa si Rini dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng taong makakaintindi sa kanya. Sa labas, natamba si Rini sa lupa dahil nanghihina siya dahil sa lahat ng labanan, kaya tinulungan siya ni Kai na bumangon, inalok siyang ibalik siya sa kanyang lungsod. Noong una, nagduda si Rini dahil hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang mga tao, ngunit matapos sabihin ni Kai na magtiwala sa kanya, pumayag siya at inaabangan kung ano ang magiging buhay kasama ang mga tao. Nang gabing iyon, nakahiga si Kai sa kama, pagod na pagod dahil sa mahabang maghapong kaguluhan. Pagod na rin siya dahil kailangan niyang ipakita sa kanya ang mga pangunahing kaalaman sa sibilisasyon ng tao. Bagamat nagpapasalamat siya, naitago nito ang kanyang mga pakpak at hindi masyadong nakakaakit ng atensyon. Nasa banyo si Rini nang iniisip ni Kai na tingnan ang kanyang sandata, ngunit hindi ito nangyari nang dumating si Rini, sumisigaw na ayaw tumigil ng agos ng tubig. Nang aksidenteng makita ni Kai ang mga pukana ni Rini, lumabas lahat ng dugo sa kanyang utak, ngunit tumalikod siya upang pigilan ang pagpalakpak nito sa ilalim ng kanyang kumot. Matapos itong pigilin, tumalon si Rini sa kama at nagselos sa mga tao dahil natutulugan nila ang mga tao sa ganoong malambot na ibabaw, samantalang sa kanya, kadalasan ay natutulog siya sa matigas na bato. Gayunpaman, napansin niya na ang mundong ibabaw ay wasak na, at kinasusuklaman ni Kai na ang mga demonyo ay naninirahan dito. Mabilis niyang napagtanto na ang realidad na ito ay kabaligtaran ng nauna, at umaasa siyang may paraan upang makabalik siya.
Bandang hating gabi, sinugod ni Rini si Kai at binalaan ito na ang mga demonyo ay malapit na. Kasabay noon, inilagay sa red alert ang lungsod at nagsitakbuhan ang mga sibilyan para maiwasan ang pagkalat ng alikabok. Sumali si Rini kay Kai para tingnan ang sitwasyon sa labas, at natakot siya nang makita ang lahat ng takot sa lungsod. Ngunit sinabi sa kanya ni Kai na kailangan niyang lumusong dahil naniniwala siyang siya lang ang maaaring gumanap sa papel ni Sid sa mundong ito. Samantala, ang unit ni Ash at Saki ay nakaranas ng mga kahirapan sa pagharap sa isang demonyo, hanggang sa dumating si Kai at napigilan ang isa sa pagwasak kay Saki. Nagulat siya dahil kaya nitong pabagsakin ang isang demonyo sa isang atake lang, ngunit nang ma-corner siya, ginamit ni Rini ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ito. Pagkatapos noon, tinanong ni Ash at Saki kung paano nakakalaban ng maayos si Kai, kaya sinabi niya sa kanila na nagmula siya sa isang mundo kung saan nanalo ang mga tao sa digmaan laban sa ibang mga lahi. Nang marinig ito ni Saki, sinabihan siya ni Saki na pumunta sa kanilang base militar, ngunit pagdating niya roon, hindi siya sineryoso ng mga opisyal ng militar dahil inakala nilang nagsisinungaling siya na taga-ibang mundo siya. Si Jin naman ay naging mausisa tungkol sa kanya at tinanong kung anong klaseng relasyon ang mayroon sila sa mundo nito. Ngunit dahil hindi masabi ni Kai kung kailan sila nagka-break noon, ibinahagi niya ang pangalan ng ama at lolo nito, at ito ang dahilan kung bakit biglang tinapos ni Jin ang pagkikita. Nang gabing iyon, isang mataas na ranggong sundalo, si Fallon, ang tumawag kina Kai at Rini upang makipag-usap kay Jin. Pagdating doon, nakita ni Kai ang pagkababae ni Jin at tiyak na alam niyang babae ito noon pa man. Gayunpaman, sinabi ni Jin sa kanya na hindi niya ito lubos na pinaniniwalaan at ipinatawag lamang niya ito dahil gusto niyang gamitin ang kaalaman at kasanayan nito laban sa mga demonyo. Nang tanungin ni Kai kung ano ang ginagawa niya, isiniwalat niya na plano niyang saktan ang mga demonyo at bawiin ang kanilang lungsod kahit na tila imposibleng manalo. Nang marinig ito, nag-alok si Kai ng tulong, iginiit na magtatagumpay lamang sila kung lalabanan nila ni Rini si Vanessa ng mag-isa. Gulat na gulat, tinanong ni Fallon kung bakit niya gugustuhing isugal ang kanyang buhay, kaya sinabi niya rito na hindi niya makakaharap ang kanyang mga kasama kung iiwan niya ang mundong ito at babalik sa kanyang realidad. Pagkatapos ay nagpanukala siya ng isang magandang plano upang salakayin ang mga demonyo, at nang maging malinaw, nakita ni Jin ang posibilidad na talunin ang mga demonyo at ang kanilang pinuno. Pagkalipas ng ilang araw, sumama si Kai kay Jin at sa kanyang mga tauhan sa isang patagang misyon upang mabawi ang kanilang bansa mula sa mga demonyo. Habang nasa daan, kinabahan si Suki dahil kabilang siya sa assault team, kaya tinapik siya ni Rini sa ulo at pinagaan ang kanyang pakiramdam. Tiniyak niya kay Suki na malakas siya at kaya lamang niya matalo sa isang tulad ni Vanessa, bagamat nabanggit niya na sisirain niya ang sarili niya kung hindi niya ito matatalo. Nag-aalala si Saki kaya sinabihan siya na huwag itong gawin, habang binanggit naman ni Ash na nag-aalala siya sa buong misyon. Natatakot siyang baka atakihin sila sa daan dahil malalaking grupo ang kanilang ginagamit, ngunit tiniyak sa kanya ni Kai na walang mangyayaring ganoon dahil sensitibo ang mga demonyo sa mahika at ang mga tao ay walang ganoong taglay. Sa paglipas ng panahon, lahat ng sundalo ay nagbitaw ng kanyang mga panata sa isang lugar, at binigyan sila ni Jin ng isang matapang na talumpati na nagpataas ng kanilang moral para lumaban. Sa kanyang utos, sumugod ang mga sundalo, at laking gulat nila nang makita ang isang grupo ng mga demonyo na lumilipad sa labas ng gusali ni Vanessa. Habang naghahandang manakit ang isang demonyo, sumugod si Kai sa mga harapang linya at ginamit ang kanyang sandata upang pasabugin ito. Ngunit nang mas maraming demonyo ang sumusulpot mula sa isang portal, ginamit ni Rini ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sandata, at pinapatay niya sila sa isang nakamamatay na putok na nag-iwan sa lahat ng hindi makapagsalita. Nang tanungin, sinabi niyang ito ay isang bala mula sa kanyang mundo, ngunit sa katotohanan, sinabi lamang niya iyon upang maiwasan nilang malaman ang tungkol sa mga mahiwagang kakayahan ni Rini. Di nagtagal, naramdaman ni Rini ang presensya ng mga kaaway sa gusali, kaya sinabi niya kay Jin, na pagkatapos ay inatasan ang kanyang mga tauhan na magtayo ng mga estratehikong lugar at pigilan ang sinumang demonyo na makatakas. Habang papasok silang lahat sa gusali, naging mausisa si Fallon at tinanong si Kai tungkol sa putok na kinuha niya kanina. Tila, nagulat siya na hindi nito kinalabot ang gatilyo at inisip na may kinalaman si Rini sa putok. Nanatiling tahimik si Kai sa buong oras at medyo huli na nang mapagtantong niya na isang demonyo ang tinatawag sa likuran niya. Nang umatake ang demonyo, nagboluntaryo si Fallon na pigilan ito at hinimok ang lahat na magpatuloy nang wala siya. Pagdating sa susunod na silid, nakatuklas si Rini ng malakas na mahika, at tinamaan nito si Jin bago pa niya ito mabalan. Nakakagulat na lumabas si Jin nang walang pinsala dahil nakasuot siya ng damit ng duwende sa ilalim ng kanyang baluti, at kilala itong lumalaban sa mahika.
Pagkatapos ay pinili niyang harapin ang demonyo sa harap niya at hinimok sina Kai at Rini na magpatuloy hanggang sa matagpuan nila si Vanessa. Pag-akyat sa hagdan, binigyan ni Kai sina Ash at Seki ng mga enchanted armbands na makakatulong upang itago ang kanilang presensya kung sakaling may mga gumagala na demonyo. Kahit nasuot na nila ang mga ito, natakot pa rin si Seki nang may dumating na demonyo, at muntik na siyang sumabog ang kanilang kablihan nang abutin niya ang kanyang baril. Pero sinabihan siya ni Rini na tumahimik. Habang papalayo ang demonyo, nagawa nilang makapasok sa control room ng gusali, kung saan nangako sina Ash at Seki na papatayin ang mga ilaw kung sakaling maapektuhan ang laban ni Kai kay Vanessa. Pagkatapos, umalis si Kai sa control room kasama si Rini, at laking gulat nila nang tumunog ang mga motion sensor ng gusali. Pumasok sila sa isa pang silid, umaasang maaabot nila si Vanessa sa lalong madaling panahon, ngunit laking gulat nila nang makita nila ang isang grupo ng mga demonyo na naghihintay sa kanila. Nangako ang isa sa kanila na kakainin si Kai bilang isang masustansyang almusal, ngunit bago pa man siya mapakain ni Kai ng mga salitang iyon, inilipad siya ni Rini papunta sa kabilang panig, at iginiit na magpatuloy siya nang wala siya. Tinatakan niya ng yelo ang silid bago pa man makapagsalita si Kai at nangakong maaabutan niya ito agad. Habang paalis siya, may napansin ng mga demonyo kay Rini na kakaiba dahil isa itong demonyo, anghel, duwende, at iba pang lahi, at nagsimula silang magtanong kung may 5 lalaki mula sa iba't ibang tribo ang pumalakpak sa kanyang ina. Nang marinig ito ni Rini, nawala ang kanyang gana at ginamit ang kanyang kapangyarihan para turuan sila ng leksyon. Samantala, nakarating si Kai sa pinakamataas na palapag at nagulat dahil nakita niyang maganda si Vanessa at alam niyang mawawalan siya ng galon kung magkakamali siya ng galaw. Nakita siya ni Vanessa at medyo natuwa dahil matangkad at maayos ang pangangatawan nito, at naisip niyang babagay ito sa kanya, kaya sinabihan niya itong haborin ang lahat. Samantala, hinarap ni Jean ang isang matigas na demonyo sa mababang palapag at nagawa niyang makahabol dito dahil sa kanyang kasuotan ng duwende. Nang makakita siya ng butas, sinamantalan niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahiwagang palaso upang patayin ito. Gayunpaman, medyo nanghina siya dahil ang nakaraang pag-atake ay nakaapekto sa kanyang katawan, at napansin ng naghihingalong demonyo na mauubos ang kanyang puwersa ng buhay kung patuloy siyang gagamit ng mga mahiwagang armas. Sinabi sa kanya ni Jean na handa na siya at tinapos ang trabaho sa pamamagitan ng pagsaksak sa mukha ng demonyo. Bago pa niya namalayan, isang demonyong may 3 ulo ang sumugod sa kanya mula sa mas mataas na palapag, ngunit biglang lumitaw si Fallon at sinipa ang demonyo palayo. Nakahinga ng maluwag si Jean nang makitang nakayanan ni Fallon ang lahat, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang ipagpatuloy ang laban at siguraduhing makapagbigay ng sapat na oras para magawa ni Kai ang kanyang ginagawa. Pagbalik sa pinakamataas na palapag, sinabi ni Kai kay Vanessa na hindi siya maghuhubad dahil hindi siya isang lalaking mahilig sa mga murang modelo ng OnlyFans, kahit nagalit siya. Nanatili si Vanessa sa kanyang kahinahunan at natuwa dahil karamihan sa mga lalaki ay nahuhulog kapag pinag-cruise niya ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay tinanong niya si Kai kung siya ang commander na gumamit ng damit ng duwende, at tumanggi ito, iginiit na siya ay mula sa isang mundo kung saan siya natalo. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Vanessa kung anong lahi ang nakatalo sa kanya sa mundong iyon, at nang banggitin ni Kai na ito ay isang tao, natawa siya dahil palagi niyang nakikita ang mga tao bilang mga mahina. Ngunit nang marinig niya ang pangalang Sid, nagulat siya at nagsimulang bumulong tungkol sa reinkarnasyon, at dahil dito ay nagtanong si Kai kung ano ang alam niya. Gayunpaman, binaliwala niya ito, sa pag-aakalang hindi ito magiging banta, at nagpatuloy sa pagpatay sa kanya gamit ang isang suntok. Laking gulat niya nang gumanti si Kai at nakipag-head-to-head sa kanya nang hindi pinagpapawisan, ngunit pinagpawisan ito ng tamaan ng bala ng tangkain ni Vanessa na suntukin siya ng malayo. Pagkatapos ng pagsabog, kumbinsido si Vanessa na alikabok lang si Kai. Pero nang makita niyang nakaligtas si Kai, napaisip siya kung paano niya nagawa iyon at kung bakit espesyal ang sandata nito. Di nagtagal, dumating si Rini na medyo nasugatan mula sa nakaraang laban at nag-alok na lumaban para kay Kai. Pero bago pa siya makaatake, isang portal ang bumukas, at nakilala ni Ryder si Vanessa bilang isang abnormal dahil binanggit niya ang pangalan ni Sid. Pagkatapos ay sinubukan niyang burahin si Vanessa. Ngunit gumanti si Vanessa gamit ang isang spell na Samire sa malaking bahagi ng katawan ni Ryder. Dahil dito, napilitan si Ryder na umatras at natakot si Rini. Dahil kahit nakalaban na niya si Vanessa dati, maaaring nakatakas ang bersyong ito sa isang asylum. Nang makabawi si Vanessa mula sa atake ni Rini, ibinalik niya ang kanyang tunay na anyo bilang demonyo at handa nang patayin sina Kai at Rini kaagad. Bigla na lang sumugod si Rini kay Vanessa at naglagay ng isang mahiwagang bilangguan sa paligid nilang dalawa, nagmamakaawa kay Kai na tumakas habang kayapan niya. Nag-alangan si Kai dahil ayaw niya itong iwan.
Pero bago pa man niya mamalayan, kumawala si Vanessa mula sa harang ni Rini at inihagis siya sa lupa na parang basura. Dahil sa pag-udyok, sumugod si Kai kay Vanessa. Ngunit sa huli ay nataman siya ng mahika ni Vanessa sa isang pader. Nabigla si Rini nang makita niyang hindi na tumutugon si Kai. Kaya't nawala ang kanyang sigla at ibinalik ang kanyang tunay na anyo, nangakong bubugbugin si Vanessa hanggang sa mamatay. Medyo natuwa si Vanessa sa porma ni Rini dahil mukha siyang pinaghalo sa 5 lahi, at hindi siya nag-abala na kumain ng mga suntok mula sa mutant. Sa isang punto, pinanti niya ang lakas ni Rini at pinagtawanan ito dahil hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para iligtas si Kai mula pa sa simula. Sinabi niya kay Rini na buhay pa sana si Kai kung ginamit niya ang kanyang tunay na anyo at mabilis na napagtanto na nakakaramdam si Rini ng kawalan ng seguridad sa kanyang sarili at hindi nagbago dahil ayaw niyang makita siya ni Kai bilang isang halimaw. Napaiyak si Rini sa narinig niya, lalo na't patay na si Kai. Kaya niyakap niya si Vanessa sa huling pagkakataon at nagpagana ng isang spell para sirain ang sarili. Habang lumalabas ang sumpa sa katawan niya, pumasok ito kay Vanessa at naging dahilan para dahan-dahan siyang mamatay. Pero bago pa man tuluyang makahinga si Vanessa, nagpakawala na siya ng isang salot na inilagay niya sa gusali at sinalungat ang spell ni Rini. Dahil sa gulat, napaluhod si Rini, labis na nalungkot na hindi na niya kayang tiisin ang sarili ngayong patay na si Kai. Napaluha siya, nalungkot dahil hindi niya ito nailigtas sa oras, at hindi siya nakareact ng tangkain siyang patayin ni Vanessa gamit ang isang malakas na fire attack. Nang mawala ang usok, nagulat si Vanessa nang makita niya si Rini sa mga bisig ni Kai, na parang isang gigachad. Ngumiti si Kai at sinabihan si Rini na tumigil na sa pag-iyak dahil nagpapasalamat siya na binigyan siya nito ng sapat na oras para makabawi. Akala ni Rini ay nananaginip lang siya dahil sigurado na siyang patay na si Kai, kaya niyakap niya ito ng mahigpit at siniguradong totoo ito, Vanessa. Sa kabilang banda, tinanong niya kung paano siya nakaligtas sa suntok nito dahil wala pang taong nakaligtas sa kanyang sumasabog na mahika sa malapitan. Ngunit nanatiling tahimik si Kai, alam niyang ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga pa ay dahil sa kanyang espada. Pagkatapos ay hinamon niya si Vanessa ng isa pang laban, ngunit nakaramdam siya ng pagkainsulto at tumawag ng isang bug zone ng hangin na halos magpawala ng balanse kay Kai, habang hinaranggan niya ito. Sinabi sa kanya ni Vanessa na walang silbi ang mga tao, at kinikilala lamang niya ang mga bayani mula sa ibang lahi bilang mga tunay na mandirigma, hindi tulad ng mga tao, na walang lakas. Nang marinig ito, sumagot si Kai na wala siyang hanggaring maging bayani ng sangkatauhan, gusto lang niyang ipakita ang diwa ng pakikipaglaban ng sangkatauhan, habang tumatawa. Sinabi sa kanya ni Vanessa na ang tanging espiritu na mayroon siya ay ang aalis sa kanyang katawan kapag siya ay namatay, at nagpatuloy siya sa pagtawag ng isang malaking bato upang basagin ang ulo nito. Habang gumuguho ang bato, winasak ito ni Kai sa isang suntok gamit ang kanyang sandata, na naging dahilan upang tumawag si Vanessa ng maraming apoy para sunugin siya. Ngunit bago pa iyon mangyari, nagbigay ng hudyat si Kai kay Ash, na pinatay ang lahat ng ilaw sa gusali. Sa dilim, nakita ni Vanessa ang kumikinang na espada ni Kai at umatake, sa pag-aakalang siya ang tadhana. Ngunit nagulat siya nang mawala ang usok at napagtanto niyang inaatake niya si Rini. Samantala, si Kai naman ay huminto sa likuran ni Vanessa. Kaya inihagis ni Rini sa kanya ang maalamat na espada, at ginamit niya ito upang talunin si Vanessa ng tuluyan. Hindi nagatubiling aminin ni Vanessa ang kanyang pagkatalo, bagamat kinasusuklaman niya na unti-unti na siyang nawawala sa mundo. Habang nangyayari iyon, naalala niya ang pangalang Sid at nagsimulang magsabi ng isang bagay tungkol sa reinkarnasyon sa mundo na nakakuha ng atensyon ni Kai. Nang tanungin siya ni Kai kung ano ang alam niya, sinabi niya sa kanya na alam ni Sid na posible ang reinkarnasyon sa mundo at may isang taong naging sanhi ng pangyayaring ito. Naniniwala siyang ang salarin ay isa sa 3 iba pang bayani at sinabi kay Kai na ipinagkatiwala ni Sid sa kanya ang maalamat na espada upang mapanatili itong ligtas. Sinabi rin niya kay Kai na ang espada lamang ang susi sa pagwawasto ng mundo. Ngunit nahirapan si Kai na paniwalaan ito dahil itinuro sa kanya ng mga aklat ng kasaysayan na sina Vanessa at Sid ay magkaaway. Bagamat inamin ni Vanessa na hindi niya nakita ng harapan si Sid, isiniwalat niya na may mga nakaraang pangyayari na hindi alam ni Kai. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang ipinagbabawal na kodigo na nakatago sa kung saan sa kanilang realidad at pinayuhan si Kai na maghanda para sa mas mahihirap na labanan sa hinaharap. Bago siya tuluyang nawala, sinabi niya kay Kai na kung magkikita silang muli, haharapin niya ito bilang isang succubus na magpapahusay sa kanyang laro para maging mahusay ito at mahulog ang loob sa kanya. Pagkatapos noon, bumagsak si Kai sa lupa, nang hihina dahil sa lahat ng mahika na ginamit niya, ngunit nagpapasalamat siya na natapos ang labanan sa loob ng ilang segundo.
Kumalat ang balita sa iba pang mga sundalo na nanalo si Kay sa laban at lahat ay naging masaya dahil nangangahulugan ito na nabawi na nila ang kanilang lungsod. Kinabukasan, dumating si Jean at nagpasalamat kina Kai at Rini sa pagtulong na talunin si Vanessa, lalo na dahil maaaring muling itayo ng kanyang mga tao ang kanilang lungsod pabalik sa dati nitong anyo. Pagkatapos ay binanggit niya na hindi siya magiging bahagi ng proseso ng muling pagtatayo dahil may iba pa siyang pinagtutuunan ng pansin. Kaya't mausisa na tinanong ni Rini kung magre-retiro na ba siya o ano. Sumagot si Jean na maglalayag siya lampas sa kanyang bansa patungo sa ibang mga bansang nasakop ng ibang mga lahi upang wakasan ang unang digmaang pandaigdig, at dahil doon, humingi siya ng tulong kina Kai at Rini. Namangha si Kai habang nagsasalita ito dahil mas matured at ambisyoso ito kaysa sa ibang bersyon ng kanyang sarili mula sa realidad nito. Gayunpaman, pumayag itong sumama sa kanyang layunin at suportahan siya hanggang sa huli basta't gagantimpalaan siya ng mga kuting na may iba't ibang lahi na papalakpak. Kalaunan, habang pinag-uusapan ni Kai ang pagtatapos ng digmaan at ang paghahanap sa salarin sa likod ng reinkarnasyon ng mundo, nakinig si Rini sa kanya at nabigla nang makita niya ang refleksyon ni Sid sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, tumatakbo si Rini para sa kanyang buhay sa astral plane at nang siya ay mahulog, isang hindi kilalang lalaki ang nagtangkang tulungan siyang makatakas. Gayunpaman, nagising siya at napagtanto na isa lamang itong panaginip dahil nasa isang paglalakbay na siya sa Ayo Federation, na siyang susunod na bansa. Habang nasa biyahe, tahimik na naupo si Kai at binalikan ang mga nangyari pagkatapos ng laban kay Vanessa. Noon, napansin ni Rini ang presensya ng mga demonyo at agad niya itong binalaan, kaya't sumama siya rito upang matunten ito. Sa paanuman, ang gusaling kinaroroonan nila ay natabunan ng isang harang at doon dumating si Meryl, ang kapatid ni Vanessa. Nang makita si Kai, napagtanto niyang ito ang tumalo sa kanyang kapatid at nagpas siyang magpaputok ng apoy dito, bagamat hinaranggan ni Kai ang atake gamit ang kanyang sandata. Hindi niya napansin nang sumugod si Meryl sa kanyang likuran at sinubukang hampasin siya, ngunit salamat kay Rini, nabuhay siya ng isa pang araw. Itinapon ni Rini si Meryl na parang basura at sinabihan siyang huwag hawakan si Kai dahil hindi ito nagbabahagi. Natawa si Meryl dahil binabantayan lang ni Rini si Kai dahil sa longganisa nito, kaya sinubukan niyang hikayatin si Kai sa pamamagitan ng pagsasabi rito na gusto niya itong mabilog at matigas. Hindi natitinag, sinabi ni Kai sa kanya na nakipag-ayos na siya sa kanyang kapatid, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang luto na siya kung seseryosohin siya nito dahil mas gwapo ito kaysa kay Megan Fox. Sa kabilang banda, nahirapan si Meryl na paniwalaan na may isang mababang tao na natalo ang kanyang kapatid, ngunit mula sa kanyang reaksyon, napilitan si Kai na tanungin kung naroon ba siya para maghayganti dito. Laking gulat niya nang sabihin ni Meryl na wala siyang interes na maghayganti, lalo na't siya na lang ngayon ang namamahala sa kanyang lahi. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng kasunduan kay Kai, na inalok na huwag nang atakihin ang maharlikang kabisera. Iginiit niya na ang kanyang mga tao ay mananatili sa ibang bahagi ng bansa sa kondisyon na ang mga tao ang lalaban sa tatlong iba pang lahi. Natupad ni Kai ang kanyang layunin, ngunit tinanggap pa rin niya ang kasunduan dahil positibo ito sa pagkapanalo sa digmaan. Nangako si Meryl na i-cheer niya ito, at dahil gusto niya ito, nangako siyang gagantimpalaan siya ng isang halik kung makakabalik itong buhay. Hindi natinag, sinabi ni Kai sa kanya na hindi siya interesado roon, kaya inalok niya itong hayaan na lang siyang basagin, ngunit sinabi nito sa kanya na mas gugustuhin niyang basagin ang isang orc. Matapos niyang kumalma, naghanda na siyang umalis at sinabihan itong mag-ingat kay Alfrea, ang Panginoon ng Langit dahil kakaiba ang kinikilos nito nitong mga nakaraang araw. Sa kasalukuyan, nakaramdam si Rini ng kakaibang presensya sa unahan, at agad niyang ipinaalam sa kanyang mga kasama. Lumabas na isa itong dragon, at kakaiba kay Ash na may umaatake sa kanila dahil nasa teritoryo pa rin sila ng mga demonyo. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ilang kalalakihan ang nagkabit ng mga machine gun sa kanilang mga armored tank, ngunit hindi sapat ang mga bala upang pigilan ang dragon. Dalawang sasakyan mula sa convoy ang tinamaan, at dahil doon ay kinailangang harapin ni Kai at Rini ang dragon upang mabawasan ang karagdagang pinsala. Matapos nilang mapabagsak ang dragon, inutusan ni Jean ang kanyang mga tauhan na magkampo sa isang lugar para sa gabi upang gumaling ang mga nasugatan. Habang naghahanda si Kai para magpahinga, nagulat siya nang matuklasan niyang nasa iisang tent pala sila ni Rini, at mas lalo pa siyang nagulat nang sumama si Jean sa kanila. Dahil siya lang ang lalaki sa silid, tinawag siya ni Fallon at sinabihan na bantayan si Jean buong gabi at huwag mag-isip ng anumang kakaibang ideya. Pumayag si Kai sa kahilingan niya, ngunit nang makapasok siya sa tent, napagtanto niya na may isang bagay na mas hahaba at mas titigas kaysa sa kanyang malaking itim na baril. Nang oras na para matulog ang lahat, sinabihan siya ni Jean na mag-ingat sa kanya dahil madalas itong gumalaw kapag nasa kama.
Ngunit bandang hating gabi, natagpuan niya ang kanyang sarili na naipit sa pagitan ni Rini at Jin, at ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya maiiwasan ang pagbabayad ng sustento sa bata. Kinabukasan, dumilim ang kanyang mga mata dahil wala siyang tulog, ngunit wala siyang pakialam dahil mas nakatutok siya sa pagpunta kay Eo, sa kabutihang palad para sa kanya. Mabilis na dumating ang kanyang unit doon, at mainit silang tinanggap ng mga sibilyan dahil nakatulong sila sa pagtalo kay Vanessa. Sa unahan, sinalubong si Jin ng tagapayo militar ni Eo na si Zeph at binati ng kanyang mga sundalo ang kanyang mga tauhan sa pagkapanalo laban sa mga demonyo. Pagkatapos nito, humabol si Jin at humingi ng paumanhin sa commander ng militar ni Eo na si Dan, kaya pinangunahan ni Zeph ang daan patungo sa kanilang base militar. Habang nasa daan, ipinaliwanag niya na si Dan ay isang narcissistic na pinuno na madalas na nakikita ang kanyang sarili bilang isang emperador at nagmakaawa kay Jin na tiisin ang kanyang kalokohan. Sa pintuan ni Dan, pinapasok sila ng kanyang mabait na katulong na si Kobe, at nakaramdam si Rini ng kakaibang pakiramdam tungkol sa kanya, bagaman nanatiling tahimik siya tungkol dito. Nang pumasok si Jin sa opisina at nagpakilala, nagalit si Dan, at sinabing natagulan siya bago niya ito nakita. Sumagot si Jin na may nakasalubong siyang dragon sa daan, ngunit binaliwala siya ni Dan at tinanong kung bakit siya pumunta, gulat na gulat. Sinubukan ni Jin na unawain ang tanong, ngunit pinaratangan siya ni Dan na gusto niyang sakupin ang bansa nito dahil nagtagumpay siya sa pagtalo sa mga demonyo sa kanyang panig. Sumagot si Jin na dumating lamang siya dahil humingi ng tulong ang bansa nito sa digmaan, ngunit inangkin ni Dan na ang kanyang walang kwentang nasasakupan ang tumawag na iyon kahit na kinasusuklaman niya na naroon ang babae. Pumayag siyang makipagtulungan sa kanya dahil ayaw niyang mawala ang kanyang mga lupain sa Celestial Race. Bago matapos ang pulong, nagpanukala si Jin ng isang kasunduan na hahayaan niyang ang kanyang mga tao ang magdesisyon kung sino ang aangkin ng kredito sa pagkapanalo laban sa kanilang mga kaaway dahil may iba pang nasa silid. Napilitan si Dan na sumang-ayon, at pagkatapos noon, nagdaos si Jin ng isang estratehikong pulong tungkol sa kung paano nila aatakihin ang mga Celestial. Dahil walang nakakaalam kung nasaan ang bayani ng mga Celestial, nag-alok si Jin na pamunuan ang paghahanap, at ikinagulat ito ng mga sundalo mula sa Eo dahil ang isang mataas na commander ay hindi kailanman magboboluntaryong gawin ang ganoong bagay kahit na gusto nila siya dahil dito. Kinabukasan, pinangunahan ni Jin ang kanyang mga tauhan para sa paghahanap habang si Dan ay nanatili sa likuran at nagtaka kung bakit niya isusuko ang kanyang buhay ng ganoon. Ibinunyag niya ito kay Kabari, ngunit minamaliit nito ang kanyang ego at sinabi sa kanya na ang isang tunay na commander ay dapat umalis mula sa likuran. Nang gabing iyon, bumalik si Jin mula sa kanyang paghahanap, at kahit hindi niya natagpuan ang lahat ng kanyang hinahanap, nagpatuloy siya sa pagguhit ng isang mapa na makakatulong sa kanyang misyon kinabukasan. Sa panahon ng pagpupulong, nagulat ang mga sundalo sa kung gaano siya katalino, at ikinagalit ni Dan na naimpluwensyahan ang kanyang mga tauhan ng kanyang katapangan. Sa galit, nakatanggap siya ng hindi na-verify na impormasyon mula kay Kabari at nagpas siyang kumilos batay dito upang makita siya ng kanyang mga tauhan bilang isang taong karapat-dapat igalang. Nang gabing iyon, tinawag niya si Zeph at sinabihan itong maghanda para sa isang ekspedisyon, ngunit binalaan niya itong huwag sabihin kay Jin ang tungkol dito. Kaya kinabukasan, nang magising ang pangkat ni Jin at mapansin ang pagkawala ni Dan, naramdaman ni Rini na may nangyayari at ipinahayag na pinaghihinalaan niya na hindi tao si Kabari. Ilang araw na ang nakalilipas, naimpluwensyahan ni Ryder si Lord Alfrea na atakihin at ikulong ang dakilang duwende na si Elder Mary. Noon, ang nasasakupan ni Mary na si Reren ay nakatakas, ngunit nahulog siya mula sa Celestial Palace sa mga ulap at nagtamo ng ilang pinsala. Nang makabawi siya, gustong malaman ng kanyang mga tao kung ano ang nangyari, kaya sinabihan niya sila na ipatawag ang lahat ng mga duwende, at diwata mula sa Celestial Race upang ipaalam sa kanila ang nangyayari. Pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa mga nabihag na tao na nasa kanilang pangangalaga, at kahit na ikinagulat niya ito, naisip niyang gamitin ang mga ito bilang panghihikayat. Kinabukasan, sinakop ni Jin at ng kanyang mga tauhan ang kagubatan ng mga duwende dahil wala siyang narinig mula sa mga tauhan ni Dan simula noong nakaraang gabi. Naniniwala si Kai na may nagtulak kay Dan na salakayin ang kagubatan kasama ang kanyang mga tauhan, at ang tanging nasa isip niya ay si Kabari. Nang marinig ito, nagpa siya si Jin na pamunuan ng isang operasyon upang siyasatin ang kakahuyan at makita mismo ang mga bagay-bagay. Habang ginagawa ito, nakakita siya ng mga patibong ng mga duwende sa lahat ng dako at napagtanto niyang malamang na naamoy na sila ng mga tauhan ni Dan. Naamoy ni Rini ang isang amoy ng mga duwende at sinubukang sundan ito, ngunit habang papasok sila sa mas malalim na bahagi ng kakahuyan, binuksan nila ang isang mahiwagang tarangkahan ng mga duwende na nag-teleport sa kanila papasok sa teritoryo ng mga duwende. Doon,
Nakakita sila ng isang diwatang naglalaro, ngunit tumakbo palayo ang diwata nang mapagtanto niyang napapaligiran siya ng mga tao dahil akala niya ay kakainin siya ng mga ito o kung ano paman. Gulat na sumunod si Kai sa kanya, ngunit napalibutan siya ng mga armadong duwende nang marating niya ang kabilang panig. Habang iniisip ng kanyang pangkat kung ano ang susunod na gagawin, dumating si Kabari at kinumpirma na isa siyang especially iyan ng mga duwende. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Jean tungkol sa mga tauhan ni Dan, kaya nalaman niyang buhay pa ang mga ito, ngunit paralisadong mga bihag lamang ang mga ito. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng kasunduan na palayain sila sa kondisyon na lalabanan ng koponan ni Jean ang mga anghel. Nang marinig ito, nagulat si Kai dahil inakala niyang maayos ang relasyon ng mga duwende at anghel dahil lahat sila ay mula sa lahing celestial. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kabari na ang mga anghel ang nagsimula ng alitan, at pinangunahan niya ang koponan nito kay Reren upang maipaliwanag niya ng mas maayos. Tinanggap ni Reren ang pangkat ni Jean at agad niyang napansin na nakasuot si Jean ng damit ng duwende sa ilalim ng kanyang baluti. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya ito nakuha, at matapos ipaliwanag ni Jean na kinuha niya ito mula sa isang demonyong natalo niya, hinayaan niya itong mangyari dahil bawal sa mga tao na gamitin ang kanilang mga mahiwagang gamit. Pagkatapos noon, nag-alok si Reren ng isang kontrata kay Jean, na nag-aalok na palayain ang mga bihag kung ililigtas ng kanyang pangkat ang dakilang matanda ng duwende mula kay Lord Alfrea. Gulat na gulat si Kai at nagtanong kung bakit bibihagan ni Alfrea, na siyang bayani ng mga Celestial, ang elfong dakilang matanda, kaya isiniwalat ni Reren na nagbago na si Alfrea. Bago iyon, si Alfrea ay isang mabuting bayani na nagmamalasakit sa mga Celestial, ngunit bigla na lamang nagbago at hiniling na ang mga Celestial ay maging paikop sa mga anghel. Dahil hindi ito nagustuhan ni Reren at Elder Mary, pumunta sila sa Palasyo ng Langit upang makipag-ayos kay Alfrea, ngunit sila ay inatake, at ganoon na lamang ang pagkakakulong kay Mary. Nang marinig ito, naunawaan ni Kai kung bakit gusto ni Reren na ipaglaban ng mga tao ang kanyang lahi, ngunit hindi siya pinagkatiwalaan ni Fallon dahil pakiramdam niya ay may patibong. Humingi siya ng isang bagay na magpapatunay na sila ay walang kasalanan. Kaya nagboluntaryo si Kabari na sumunod sa kanya, iginiit na iaalay ang kanyang buhay kung sakaling magkaroon ng masamang balak. Gayunpaman, hindi pa rin komportable si Fallon dito dahil naniniwala siyang hindi sapat ang buhay ni Kabari para mabayaran ang mga pangangailangan ng kanyang koponan kung sakaling mamatay silang lahat, kaya nagpasya si Reren na pumalit sa kanya. Nang makita ito, hindi naging komportable si Kabari, ngunit sinabihan siya ni Reren na kailangan niyang gawin ito dahil ang kanyang lahi ay nasa bingit ng digmaang sibil kung walang mangyayari. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, nanatiling gising si Kai upang magbantay, kaya nagpasya si Reren na kausapin siya. Una, kinumpirma niya kung si Kai nga ba ang tumalo kay Vanessa, at nagtanong kung gagana ang espada nito kay Alfrea. Nang marinig ito, nakatanggap si Kai ng memo na ang pagsadyap kay Mary ay nangangahulugan ng pakikipaglaban kay Alfrea. Habang iniisip niya ito, sinabi ni Reren sa kanya na hindi niya ito hahayaang umalis ng buhay sa Elven Forest kung magdesisyon siyang tumanggi sa kanilang kontrata. Sinabi ni Kai na alam na niya, at saka tinanong siya kung kilala niya si Sid. Base sa ekspresyon ng mukha nito, nahalata niyang wala itong alam, kaya napagtanto niyang si Alfrea lang ang makakaalam, at inaabangan niya ang paghaharap dito. Kinabukasan, dinala ni Reren si Jean at ang kanyang koponan sa isang puno na direktang patungo sa Angel Palace. Doon, binuksan niya ang isang enchanted gate na nag-teleport sa kanila papunta sa Angel Palace, ngunit laking gulat niya nang makarating siya roon at makita ang isang grupo ng mga anghel na nanghihina at nakahandusay sa sahig. Habang iniisip niya kung ano ang nangyari, pinangunahan niya ang daan patungo sa isa pang gate at dinala ang koponan sa mas mataas na palapag. Pagkalipas ng ilang palapag, isang anghel na nagngangalang Viscas ang nagpaulan ng malakas na hangin sa kanila, ngunit mabilis silang tumugon upang maiwasan ang pagkahulog at pagkamatay. Medyo nadismaya si Viscas nang makita niyang si Reren ang nanguna sa pangkat ni Jean papunta sa palasyo, at dahil isa siyang duwende, sinabi sa kanya ni Viscas na napakalaki ng mga tainga nito kaya nakakarinig sila ng mga kulay sa 4K. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang tapat na lingkod ni Lord Alfrea, iginiit na gagawin niya ang anumang gusto nito, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtawag sa kanya ng tatay at paglipol sa napakaraming anghel na hindi gumagalang sa kanyang awtoridad. Inihayag niya na malapit ng patayin si Elder Mary at binanggit na magsisilbi itong babala sa mga celestial na lahat sila ay mas mababa kaysa sa mga anghel. Pagkatapos noon, sinubukan niyang magpasa ng isang sorpresang atake sa koponan ni Jean, ngunit mabilis na tumugon si Fallon at hinarang ito. Habang bumabagsak ito, pinaputukan ni Naash at Saki si Viscas, at binigyan nila ang iba ng sapat na oras upang makapunta sa mas mataas na antas ng palasyo.
Pagdating doon, sinubukan ni Raffaello, isa pang anghel, ang isang sorpresang atake kay Reren, ngunit hamarang si Jean sa oras at hinarang ito. Nanatili siyang lumaban at nangakong sasamahan si Kai mamaya kapag natapos na niyang bugbugin si Raffaello, kaya pumayag si Kai at sumama kina Reren at Jean. Pagdating nila roon, nakita ni Reren si Mary na nakakulong sa isang kristal na bilangguan at tinawag niya ito, ngunit sinagot at tinanong ni Alfredo kung bakit pinili nitong suwayan siya. Naniniwala siya na ang lahat ng biyaya sa mundo ay para lamang sa mga anghel at ang lahat ng iba ay basura. Sa labanan laban kay Viscus, nagawa ni Fallon na labanan ang anghel gamit ang nagliliyab na espada na nakuha niya mula sa isang mythical na halimaw. Napansin ni Viscus ang kapangyarihan ng espada at binanggit na ang lahi ng kalangitan ay mahusay sa paglikha ng mga ganitong mahiwagang bagay, ngunit nagtaka si Fallon kung bakit siya nagsasalita ng mahina kung wala namang nag-utos sa kanya na magsalita. Tinanong niya kung bakit tumalikod si Alfredo laban sa lahi ng kalangitan na kinabibilangan niya, ngunit sinabi ni Viscus na hindi ito kayang unawain ng isang normal na tao. Sa itaas nila, si Rini ay humihinga ng malalim dahil medyo pagod na siya mula sa lahat ng pakikipaglaban kay Raffaello. Nang mawala ang usok, napansin niya na hindi pa sapat ang pinsalang naidulot niya kay Raffaello at nagalit siya nang mapagtontong niyang nagmamalasakit lang si Raffaello sa kanya. Sa itaas nila, ipinahayag ni Alfredo na gusto niyang patayin si Mary, ngunit pagkatapos niyang sabihin iyon, sinabi sa kanya ni Reren na wala siyang karapatang pamunuan ang mga Celestial. Galit na sinugod niya ito, nanunumpa na papatayin niya ito, ngunit huli na nang mapansin niya na nakapaghanda na si Alfredo ng isang sorpresang atake para sa kanya. Sa isang iglap, ginamit ni Kai ang kapangyarihan ng kanyang espada at iniligtas ang buhay ni Reren, na nagpaisip kay Alfredo kung isa ba itong duwende na nagpapanggap na tao. Nang banggitin ni Kai na isa itong tao, nalito si Alfredo at nagtanong kung bakit niya ipagtatanggol ang isang duwende, kaya sinabi ni Kai sa kanya na mayroon siyang kontrata kay Reren, na masisira kung sakaling mawala ang buhay nito. Pagkatapos noon, napansin ni Alfredo ang kumikinang na sandata ni Kai at nagtanong tungkol dito, kaya sinabi ni Kai sa kanya na iyon ang ginamit niya para talunin si Vanessa at nagyabang pa nga na may kapangyarihan itong talunin si Alfredo. Nang marinig ito, tumawa si Alfredo at kinutya si Vanessa dahil sa pagkatalo sa isang tao, ngunit ikinumpara siya ni Kai sa kanya at sinabing, hindi tulad niya, hindi sinusubukan ni Vanessa na patayin ang kanyang mga nasasakupan. Dito, binanggit ni Alfredo na ang kanyang mga aksyon ay makatwiran dahil mas maganda ang pakiramdam niya kaysa sa lahat at hindi niya nararamdaman ang pangangailangan na magkaroon ng sinumang nasasakupan na nag-iisip ng iba. Habang nagsasalita siya, naghanda si Jean ng isang mahiwagang palaso at pinatamaan ito sa kanya, at kahit na nagawa niyang harangan, nagdulot ito ng kaunting pinsala sa kanya. Doon niya napagtanto na gumagamit si Jean ng pana ng duwende at naisip niya na isinasakripisyo nito ang kanyang puwersa ng buhay para magamit ang gayong kapangyarihan. Kaya nang tawagin niya ito, nagulat si Kai dahil hindi niya alam, ngunit sinabi ni Jean na wala siyang pakialam dahil ang tanging nasa isip niya ay ang pabagsakin si Alfredo. Pagkatapos ay hinailan niya muli ang kanyang pana, ngunit nang papana na sana siya, binaril siya ni Alfredo gamit ang isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya na nagdulot ng pagsabog. Nang mawala ang usok, nagulat si Alfredo nang makitang nakatayo pa rin siya, at doon niya napagtanto na mayroon siyang damit na even sa ilalim ng kanyang baluti. Nakakainis para sa kanya na ang isang tao ay maaaring gumamit ng mga bagay na ginawa ng mga miyembro ng kanyang lahi at nagpa siya na tapusin siya at ang kanyang koponan gamit ang isang tama ng kidlat. Ngunit nang gawin niya iyon, nagtayo si Reren ng isang malakas na harang na nagpoprotekta sa kanyang koponan, at nagpatuloy siya sa pagpapalaya kay Mary mula sa kanyang kulungan. Habang nasa daan, napansin ito ni Alfredo at pinaputokan siya ng isang mahiwagang sibat, ngunit dumating si Kai at hinaranggan ito bago pa ito makatago sa kanyang dibdib. Binigyan niya si Reren ng pagkakataong kailangan niya upang makawala si Mary mula sa kanyang kulungan, ngunit ng oras na para ilabas siya, nabasag ang kanyang sandata sa kristal na bilangguan. Gulat na gulat si Reren at napaisip kung paano nagawang ikulong ni Alfredo ang isang taong kasing lakas ni Mary at gumamit pa rin ng napakaraming mahika para lumaban. Habang pinag-iisipan niya ang mga bagay-bagay, inakala niyang may kapangyarihan itong nakuha na naging dahilan para magbago siya. Gayunpaman, isiniwalat ni Alfredo ang kanyang bagong nasasakupan, at nang makita ng lahat na si Ryder iyon, nawalan sila ng malay. Sa ilalim ng sahig na iyon, nahihirapan si Rini na patayin si Raffaello dahil masyado itong bihasa sa pakikipaglaban. Tinamaan si Raffaello ng martilyo nang hampasin siya nito, kaya ginantihan niya ito ng isang suntok na kasanlakas ng kidlat na Samire sa kanyang baluti nang tumama ito. Sa ilalim ng sahig na iyon, nakikipaglaban pa rin si Fallon kay Viscus, at mayroon siyang suporta mula kina Ash at Saki upang makasabay sa bilis ng anghel.
Sa isang punto, si Viscus ay naging biktima ng isang patibong na inilagay ni Fallon at tumigil siya sa pakikipaglaban nang malaman niyang natalo na siya. Kasabay nito, sumuko si Raffaello sa pakikipaglaban kay Rini at sinabihan itong sumama sa kanyang mga kasama dahil matagal na nitong gusto ang isang taong tatayo laban kay Alfrea. Ganito rin ang sinabi ni Viscus kay Fallon nang tanggapin nito ang pagkatalo at nagmakaawa rito na humingi ng tawad sa mga nasugatang anghel, ngunit tumanggi si Fallon at nagpas siyang iligtas ang kanyang buhay dahil hindi niya sineryoso ang kanilang laban. Pagbalik sa pinakamataas na palapag, inutusan ni Alfrea si Ryder na patayin ang lahat, kaya sinubukan ni Ryder ang isang mahiwagang pag-atake na nagpalipad kay Jean sa kalangitan. Sa kanyang swerte, dumating si Rini at naabutan siya, ngunit nang matamaan niya si Ryder ng isang palaso, nadismaya siya dahil hindi ito nagtamo ng pinsala. Maya-maya, hinarap ni Kay si Alfrea at tinanong kung siya ba ang nasa likod ng reinkarnasyon ng mundo, ngunit sinabi ni Alfrea na wala siyang alam tungkol doon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kay kung kilala niya si Sid, at napansin niyang sumasakit ang ulo ni Alfrea nang subukang alalahanin kung sino si Sid. Laking gulat ng lahat, inatake siya ni Ryder at tinawag siyang isang anomalya dahil sa pagbanggit sa pangalang Sid. Inactivate niya ang Zero Code, at pinanood ng lahat habang binubura siya sa mundo. Pagkatapos noon, binuksan ni Ryder ang isang portal at lumabas ng palasyo, na nagpaisip kay Kay kung tapos na ba ang laban. Habang nagbabakasakali siya, isa pang portal ang bumukas sa kalangitan, at lumitaw si Alfrea na mukhang kakaiba. Nag-iba ang kanyang boses nang banggitin niya na siya ang avatar ni Alfrea, at habang di na-download niya ang kanyang mga alaala, nalaman ni Kay na ang parehong system override ay ginamit na rin sa kanyang realidad. Bago pa man niya namalayan, nakapaglabas na si Alfrea ng napakalaking lakas ng mahika at isang masamang atake ang tumama kay Rini. Bagamat nagawa niya itong harangan ng ilang sandali, ang pagsabog ng enerhiya ay lumakas ng husto, at naging dahilan ito ng pagkatumba ng lahat sa lupa. Nang makita ito, nagulat si Reren dahil nakapaglabas na lamang ng mahika si Alfrea nang hindi ginagamit ang kanyang mga mahiwagang gamit. Pagkatapos ay sinigawan niya ito na tumigil dahil nauubos na ang kanyang life force habang ginagamit niya ang ipinagbabawal na mahika. Gayunpaman, tumugon si Alfrea gamit ang isang long-range energy blast na sumire sa halos lahat ng defensive wall na itinayo niya. Nang makita niya iyon, sinugod niya si Reren para tapusin ito sa isang atake, at sa huli ay nasira niya ang lahat ng defensive wall nito sa isang atake. Nabigla siya nang saksakin siya ni Alfrea, at pinalad siyang tapusin ni Alfrea ang trabaho dahil naroon si Kay para iligtas siya. Habang pinipigilan ni Kay si Alfrea, sinabihan niya itong tumigil dahil matagal nang tinitingala siya ni Reren. Ngunit nang tumanggi si Alfrea at tinawag na mahina si Reren, nagpa siya si Kay na gagayahin niya ito. Habang nagbabanggaan sila ng mga espada, napansin ni Kay na ang sandata ni Alfrea ay patuloy na nagbabago kapag nasira ito, at naisip niya na ito ang nakatulong sa kanya na mapawalang bisa ang mga hadlang ni Reren. Kinuwento niya si Alfrea tungkol dito, at ang anghel ay nagyabang na ang mga mahiwagang bagay lamang ay hindi makakapigil sa kanyang kapangyarihan. Upang ipakita na seryoso siya, itinapon niya ang kanyang mga mahiwagang bagay at ginamit ang isang malaking tipak ng mahika sa kanyang espada upang labanan si Kay. Habang nakikipaglaban, nag-focus si Alfrea sa malalakas na suntok, kaya sinamantala ito ni Kay at gumanti ng mga speed attack. Nang mapansin ito ni Alfrea, binitawan niya ang kanyang sandata at nag-activate ng isang spell na unti-unting nagpaguho sa palasyo ng mga anghel. Nang makita ito, nagalit si Reren at nagpas siyang ilagay ang kanyang mahika sa pana ni Jean habang hindi inaalis ni Kay ang atensyon ni Alfrea. Nang mapuno na ng mahika ang pana ni Jean, pinaputukan niya si Alfrea na nagdulot ng matinding pinsala kay Alfrea. Habang sinusubukang makabawi ni Alfrea, sinamantala ni Kay ang isang butas at pinatamaan ng isang brutal na suntok ang mahinang bahagi nito, na naging dahilan upang mailabas niya ang lahat ng ipinagbabawal na mahika sa kanyang katawan. Habang nasa sahig, nagsimulang magsisi si Alfrea sa lahat ng kanyang nagawa, at dahil tiyak na babagsak ang palasyo, sinabihan niya ang lahat na tumakbo para sa kanilang buhay. Gayunpaman, pinilit pa rin siya ni Reren, at sinabi niya rito na hindi siya karapat-dapat na sambahin ng isang katulad niya. Habang nanghihina siya, nauubos ang mahika na naggapos kay Mary sa kanyang bilangguan, at siya ay pinalaya. Samantala, isiniwalat ni Alfrea na may natanggap siya mula kay Sid noon, dahil noon, may sinabi si Sid sa kanya tungkol sa isang bagay na umiiral kahit hindi naman dapat. Nang marinig ito, nalito si Kay at hiniling kay Alfrea na ipaliwanag ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi niya rito na ang sanhi ng reinkarnasyon ng mundo ay ang puot. Sa panahong ito, lumala ang pinsala sa katawan ni Alfrea, at dahil unti-unti na itong nawawala, sinabihan niya si Kay na alisin ang puot na nagkukubli sa mundo.
Habang unti-unti itong nawawala, ginamit ni Mary ang kanyang mga kapangyarihan upang pangalagaan ang mga natira sa palasyo mula sa pagbagsak sa lupa, habang si Raphael ay humingi ng tawad sa lahat ng pinsalang dulot niya. Nabanggit niya na ang mga anghel ay walang kapangyarihan laban kay Alfrea, kaya naman wala silang nagawa kundi sumunod sa kanya. Nang marinig ito, mausisa na tinanong ni Kai kung nagbago na ba si Alfrea nang magsimula itong makipag-usap kay Ryder, kaya nang pumayag si Raphael, nagtaka si Kai kung bakit inatake ni Ryder si Alfrea gayong dapat ay magkaibigan naman sila. Naalala niya na inatake rin si Rini, at tinanong ang sarili kung aatakihin pa ba itong muli. Nang araw na iyon, nanaginip si Rini tungkol kay Ryder, kung saan sinubukan siyang tulungan ni Sid na makatakas. Nang magising siya, natakot siya, kaya niyakap niya ito at gusto niyang maglupasay sa longganisa nito para gamaan ang pakiramdam. Ngunit pumasok si Jean at sinira ang lahat. Tila nakita niya ang mga pakpak ni Rini at gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanya, kaya nang magtanong siya, ibinunyag ni Rini sa kanya na hindi siya tao o mula sa alinman sa ibang mga lahi. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Kai kay Jean dahil sa paglilihim ng lahat at binanggit na ginawa lamang niya ito para protektahan si Rini. Kinabukasan, humarap si Jean at ang kanyang mga tauhan sa mga pinuno ng langit upang magkasundo sa isang tigil putukan sa pagitan nila. Iminungkahi ni Mary na walang sinumang tao ang papayagang makapasok sa kagubatan ng mga Elven sa loob ng isang taon, at sinabi rin niya ang parehong bagay tungkol sa pagpasok ng kanyang mga tao sa mga lungsod ng tao. Pumayag si Jean dito at nangakong susundin ito ng AO Federation. Bago matapos ang kanilang pagpupulong, binigyan ni Mary ang koponan ni Jean ng isang kahon ng mga regalo, na kinabibilangan ng naayos na sandata ni Jean para sa mga Elven at mga bala na may mahika para kay Kai. Nagulat si Kai nang makuha niya ang mga ito, habang si Reren naman ay nagyabang na siya ang nasa likod nito dahil alam niyang gumagamit ito ng mga bala na ganoon sa labanan. Nagpasalamat si Kai sa kanya para dito, ngunit sinabi ni Mary sa kanya na wala itong kahulugan dahil nakatulong ito upang talunin si Alfrea at pigilan ang kanilang lahi na mapunta sa isang ganap na digmaang sibil. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Jean kung susunod ba siyang hahabol sa Spirit Race, ngunit tumanggi si Jean na banggitin ang anumang detalye ng kanyang plano para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan. Gayunpaman, ipinaalala ni Mary sa kanya na kailangan niyang dumaan sa Celestial Forest and Fields para makapagsimula at iminungkahing bigyan siya ng gabay para maging maayos ang kanyang paglalakbay. Nang marinig ito, napansin ni Jean na may nakatagong motibo sa alok na iyon, kaya tinanong niya si Mary tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Sinabi sa kanya ni Mary na gusto lang niyang malaman kung ano ang nangyari kay Alfrea at binanggit na nagsimula itong kumilos ng kakaiba nang harapin niya ang isang nanghihimasok. Mga 10 taon na ang nakalilipas, noon, ang bayani ng mga mythical na halimaw, si Rat, ang nakakilala sa kanya, at kinumpirma ito ni Raffaello dahil nakita niya silang magkasama. Sinabi niya na nakausap ni Alfrea si Rat ng ilang oras, at mula sa kanilang pag-uusap parang nagkukwentuhan sila tungkol sa isang bagay. Sinabi rin niya na unang beses na nagpakita si Ryder sa Celestial Forest noong mga panahong nagsimulang makita ni Alfrea si Rat sa gilid. Nang marinig ito ni Jean, napagtanto niyang gusto lang malaman ni Mary at ng iba pang mga Celestial ang katotohanan tungkol kay Alfrea at sa koneksyon nito kina Rat at Ryder. Upang tapusin ang kanilang kasunduan, itinalaga ni Mary si Reren bilang teen guide ni Jean, at ang dahilan niya ay napansin niya ang kamakailang pagkahumaling ni Reren kay Kai. Nang sabihin niya ito, nagselos si Rini at itinuro si Reren, pinaghihinalaan na gusto nitong hikayatin si Kai gamit ang kanyang throat game, ngunit sinabi ni Reren na hindi siya interesado. Nang gabing iyon, bumalik si Jean at ang kanyang koponan sa base militar ng AO at ipinaalam kay Zeph ang tungkol sa tigil putukan sa mga Celestial. Pagkatapos ay nagpasalamat si Jean kay Dan sa pagbibigay sa kanyang koponan ng mga supply militar, ngunit sinabihan niya itong itigil na ito dahil alam niyang tinatago lamang nito ang kalokohan na ginawa niya noong nakaraang araw. Nag-aalala, pinag-isipan niya ang lahat at sinabi kay Jean na kakailanganin niyang baguhin ang kanyang mga taktika sa labanan dahil makikita siya ng iba pang dalawang lahi bilang isang banta dahil madali siyang matatalo laban sa mga demonyo at celestial. Para malabanan iyon, nadama niya na talagang mahalaga ang pakikipagtulungan ng tao, kaya iminungkahi niya na makipagkita si Jean kay Balmain, ang commander ng militar ng Yulin na nakikitungo sa lahi ng mga espirito, at bumuo ng alyansa sa kanya. Nang marinig ito, napagtanto ni Jean na ang lahat ng McDonald's na kinakain niya ay hindi nakakaapekto sa kanyang utak, kaya pinuri niya ang kanyang pananaw at sinabihan siyang itapon ang kanyang ego sa inidoro paminsan-minsan. Sa ibang lugar, si Kyoko, ang bayani ng mga espirito, ay nakipagkita kay Raph na nagkukunwaring nag-aalala tungkol sa iba pang mga bayaning pumanaw. Naunawaan ito ni Kyoko at sinabihan siyang ibunyag ang kanyang mga intensyon, kaya pinagbantaan siya ni Raph na nangangakong bubuwagin ang lahat ng espirito sa planeta.
Nang magsimula silang maglaban, nagpakita si Raph ng napakalaking kapangyarihan, itinapon si Kyoko sa kabila ng kagubatan, ngunit kalaunan ay sinalungat siya ni Kyoko gamit ang kanyang Universal Mirroring Attack, na agad na nagpabago sa mga dinamita. Sa kabila ng pagsisikap na lumaban, nauwi si Raph sa pagkakadapa sa lupa, sinusubukang samantalahin ang pagkakataon. Sinugod siya ni Kyoko para tapusin ang trabaho, ngunit sinalungat siya ni Ryder, na biglang lumitaw at inilabas siya. Sinakay at ang iba pang nakaligtas na miyembro ng puwersa ni Jin ay pinagsama-sama at nagtungo sa isang makitid at hindi pantay na daanan sa kagubatan patungo sa Yulin Federation sa ilalim ng direksyon ni Reren. Nag-alala si Saki na hindi sapat ang pag-iingat ni Reren at ang kanyang kapabayaan ay magdudulot ng kaguluhan kung mapapansin ng iba na hindi siya tao, ngunit sinabihan sila ni Reren na huwag mag-alala dahil ang kanyang damit ay maaaring malinlang ang mga tao na isipin na siya ay isang hindi nakakapinsalang tao. Nang mapagtanto nilang mayroon pa silang mga 3 araw para makarating sa kanilang destinasyon, napagpasyahan ng grupo na mas makabubuting maghanap ng lugar na mapagkakampuhan, kaya tumungo sila sa isang bukal na mga 12 oras ang layo mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Habang papunta sa bukal, itinuro ni Fallon kay Jin ang ilang kakaibang marka ng kagat na napansin niya sa ilang puno, na maaaring sanhi lamang ng isang gawa-gawang halimaw. Bagamat nasa AO Federation sila, na dapat sana'y ligtas, napagtanto nilang maaaring kailanganin nilang maghanda para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Sa pinangyarihan ng labanan, si Wrath, nagulat na si Kyoko ay madaling natamba, ay napaisip kung talagang wala na siya o kung nakatakas lang ba siya dala ang kanyang kaibuturan sa isang kalapit na ilog. Gayunpaman, napagpasyahan niya na kahit anong uri ng paglabas ang gawin ni Kyoko, magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Sa mga bukal na nakapagpapagaling kung saan dumating ang mga puwersa ni Jin, itinayo nila ang kanilang mga tolda at sinubukang magpahinga, habang ang iba ay dumiretso sa mga bukal. Kakaiba ang pakiramdam ni Rini na pinayagang makapasok sa mga bukal bago ang karamihan sa ibang mga babae, ngunit tiniyak sa kanya ni Jin na nararapat lang sa kanya iyon dahil tumulong din siya sa pagtalo sa bayani ng Celestials. Maya-maya, nagtalo sina Reren at Rini dahil ang mga milkers ni Rini ay gigati, at nagmukha siyang succubus. Habang ipinagtatanggol ni Rini ang sarili, napansin niya na si Reren ay isang patag na board at pinagalitan siya nito. Pero sinabi ni Reren sa kanya na gusto niya ang pagiging patag dahil ang pagiging patag ay nangangahulugan na maaari siyang baligtarin at itali ni Kai sa anumang posisyon. Gayunpaman, nagsawa na si Jin sa kanilang maliliit na reklamo at ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa kanyang diskusyon kay Kai tungkol sa World Reincarnation at sa Code Holder. Sinabi sa kanya ni Kai kung gaano siya kawalang alam tungkol sa paksa, na nagtulak sa kanya na isipin na ang kanyang sandata ay tiyak na ginawa ng ilang mas matataas na nilalang. Sinubukan niyang ipaalam sa kanya ang mga panganib na kaakibat nito kung patuloy niya itong gagamitin, ngunit lalo lamang nitong ibinalik ang mga alalahanin sa kanya. Gayon din, tumanggi rin siyang tumigil sa pagsasakripisyo ng kanyang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na elf. Mabilis na napunta ang kanilang pag-uusap kay Ryder, na nagsisimula ng maging mas banta kaysa dati. Magkasama silang nag-isip kung saan ito maaaring nanggaling dahil malinaw na sinabi ni Kai na wala pang anumang tala nito noon sa kanyang mundo. Nauwi sila sa pag-aakalang malamang na umiiral lamang ito bilang isang manunood ng mga bayani, at ang nag-udyok dito na lumipat mula sa pagsubaybay patungo sa assault mode ay malamang na si Sid, na wala sa kanilang kasalukuyang mundo. Nagtataka kung anong uri ng relasyon mayroon si Ryder sa iba pang mga bayani, pareho nilang napagpasyahan na kailangan nilang patuloy na harapin ito upang wakasan ang dakilang digmaan ng 5 lahi. Ang pagbubunyag ni Jin ay nagpaliwanag sa mga batang babae na kailangan na nilang maging maingat kay Ryder tuwing nakikipaglaban sila sa isang bayani. Bigla, nakaramdam sila ng lindol sa lupa, kaya't kumilos ang ilang sundalo at nalaman na isang mythical na halimaw ang umatake. Agad na sumama sina Fallon at Kai sa mga sundalo upang patayin ang halimaw, at habang ginagawa nila ito, napansin nilang nagtataglay ito ng isang antas ng katalinuhan sa labanan, na ginagawa itong mas matapang kaysa sa mga mythical na halimaw na nakasanayan nilang kalabanan. Dahil dito, gumamit sila ng stun grenade upang lituhin ang mga tao at pagkatapos ay inutusan ang kanilang mga tauhan na umatras. Pagkatapos ng kanilang pansamantalang pag-address, nagpasya ang grupo na tambangan ng halimaw at tuluyan itong pabagsakin sa pagkakataong ito. Nang maabuti nila ito, pinalibutan nila ang nilalang at sinimulang magsagawa ng mga koordinadong pag-atake na naglalayong sirain ang natuyong mahiwagang organo nito na matatagpuan sa noo nito. Naging maayos ang lahat ng ilang sandali hanggang sa naramdaman ng halimaw ang kakaibang aura ni Rini at sinubukang atakihin siya. Naharang ni Kai ang atake, isinugol ang kanyang buhay para iligtas siya.
Pagkatapos ay ginamit ni Reren ang kanyang mahiwagang bilog upang i-teleport ito sa Purgatory Flower Garden, kung saan ito sinunog at ginawang abo. Malubhang nasugatan si Kai habang sinusubukang protektahan si Rini, kaya agad siyang tinanggap ng team at agad na iniligtas. Kalaunan, sa Tolder kung saan siya at ang iba pang mga batang babae ay nakatulog, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya mula sa isang panaginip. Nang magising siya, napagtanto niyang narinig din ito ni Rini at Jin. Kasama si Reren, tumungo sila sa isang gusali sa kaibuturan ng kakahuyan kung saan nila naramdaman ang boses na tumatawag. Pagdating nila sa harap ng gusali, muling tinawag sila ng boses, sinasabing natagpuan na nila ang sentro ng mundo at hinihimok silang pumasok. Sa harap ng lumang gusali, sinabihan sila ng boses na huwag matakot at tanging ang mga pinili ng tadhana lamang ang tatanggapin sa loob. Dahil si Reren lang ang hindi nakarinig ng boses, inutusan siya ni Kai na magbantay sa labas, para lang maging ligtas, habang ang iba ay pumasok sa gusali. Habang papasok sila, napansin ni Kai ang pagkakatulad ng pasilyo sa sementeryo, at itinuro rin ni Rini ang malakas na alon ng enerhiya na nararamdaman niya na nagmumula sa loob. Sinabi niya na kahit parang mahika ito, sigurado siyang hindi. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, napansin nila ang isang liwanag patungo sa dulo ng pasilyo at naglakad patungo rito. Pagpasok sa silid na dinadala sa kanila ng liwanag, narinig nilang muli ang boses, ngunit wala silang nakitang sinuman sa paligid. Nalilito sila, kaya't nagtanong sila kung saan ito nanggagaling, at itinuon nito ang kanilang pansin sa isang malaking estatwa sa gitna ng silid. Natarante sila, ngunit sinabi sa kanila ng tinig na hindi nila kailangang matakot dito dahil malinaw na wala na itong kapangyarihan. Nagpakilala ito bilang isang nilalang mula sa mundo kung saan natapos ang malaking digmaan ng 5 lahi at sinabi sa kanila na hinihintay nito ang sandaling iyon. Nang may isang taong karapat-dapat pumalit kay Sid sa bagong mundo ang bumisita, nagulat si Kai nang malaman niyang kilala pala ng nilalang si Sid. Sumagot pa nga ito na kung titingnan niyang mabuti, malalaman niya kung saan ito nanggaling. Matapos tumingin ng mabuti ng ilang sandali, natukoy ni Kai ang estatwa bilang ang makahulang Diyos mula sa kanyang kabilang mundo, na tila ipinagdarasal ng mga tao upang makita ang kanilang kinabukasan. Si Arsla Solaka, ang nilalang, ang nagbigay kay Sid ng propesya at ng kumikinang na espada na ginamit niya upang talunin ang 4 na bayani at wakasan ang dakilang digmaan ng 5 lahi sa kabilang mundo. Inihayag ng Diyos na palagi itong sinasamba ng mga tao sa paglipas ng mga taon, at iyon ang dahilan kung bakit nilikha nito ang may hawak ng kodigo upang protektahan ang sangkatauhan ng sumiklab ang dakilang digmaan. Inihayag din ng Diyos na natutuwa ito na si Kai ang nakahanap ng may hawak ng kodigo, at ito ang gumagabay sa kanya mula noon. Ibinahagi nito na ginamit nito ang lahat ng kapangyarihan nito upang likhain ang may hawak ng kodigo, at na ito ay nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan, hindi kayang pigilan ang reinkarnasyon ng mundo na nagbure sa presensya ni Sid. Gayunpaman, ang Diyos ay nagkaloob ng isang propesya kay Jin at hinirang siya bilang isang propeta upang pumalit kay Sid at maging bayani para sa sangkatauhan sa kanilang mundo. Nagulat si Jin kung bakit siya ang napiling maging bayani, at tumugon ang Diyos na kahit na sinuri nito ang ilang iba pang karapat-dapat na kandidato, kabilang si Kai, siya ang sapat na karapat-dapat. Dahil sa abala, tinanong niya kung ano ang magiging kapalaran ng mundo kung sa wakas ay matatalo niya ang lahat ng bayani ng 4 na iba pang angkan, pati na rin si Ryder, at sinagot ng nilalang na ito ay depende sa lawak ng pagguho na dulot ng reinkarnasyon ng mundo pagkatapos. Palabas nila ng gusali, ibinahagi ni Rini ang kanyang pag-aalala tungkol sa hindi pag-alam kung mapagkakatiwalaan nila ang nilalang, ngunit tiniyak sa kanya ni Kai na dahil ito ang lumikha ng may-ari ng code, tiyak na hindi ito ang kanilang kaaway. Sa labas ng gusali, ang landas ay nagdugtong muli kay Reren na matagal nang naghihintay. Sinubukan ni Reren na alamin kung bakit sila natagalan, ngunit sinabi lamang ni Jin sa kanya na nakakita sila ng isang estatwang bato na hindi isinama ang detalye kung saan siya itinalaga bilang isang propeta. Dahil kabilang siya sa ibang lahi, hindi maaaring ipagsapalaran ni Jin na makakuha siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga tao tungkol sa unang digmaang pandaigdig. Habang sinusundan nila ang kanilang mga hakbang pabalik sa kampo, tiniyak ni Kai kay Jin na gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang suportahan siya sa buong digmaan upang matiyak na mananalo ang mga tao. Itinuro ni Jin na hindi naman talaga mahalaga sa kanya ang propesya, at sisiguraduhin lang niya na gagawin nila ang dapat nilang gawin. Dahil sa pagkamangha sa mga salita ni Kai, sinabi niya sa kanya na ganoon din siya kay Tigas kahit sa kabilang mundo nito, at iyon ang talagang nagustuhan niya sa kanya. Nang tanungin siya tungkol sa uri ng relasyon nila sa kabilang mundo, sinabi ni Kai sa kanya na sila ay matalik na magkaibigan na lumaki ng magkasama at naging magkasintahan. Tinanong niya kung gusto rin ba nitong maging kabiyak niya sa mundong ito, at pumayag ito.
Matapos silang magsama-sama muli kasama ang iba pang miyembro ng koponan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa Yulin Federation. Sa loob ng sasakyan, sinubukan ni Rere na bigyan si Kai ng gamot na ginawa niya mula sa mga bulok na strawberry, ngunit tumutol si Rini, at sinabing hindi niya ito papayag ang uminom ng isang bagay na alam niyang hindi mas sisarap kaysa sa tonic water. Pinainom ito ni Rini para patunayan, pero muntik nang mawala ng malay si Reren dahil sa doses ng sarili niyang gayuma. Gayunpaman, iginiit niya na makakatulong ito para mas mabilis na gumaling ang mga pinsala ni Kai. Habang nagtatalo sila, natano nila ang isang istruktura na parang sementeryo sa di kalayuan. Habang palabas sila ng kanilang mga sasakyan upang magmasid sa lugar, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga espiritu na nakapalibot sa kanila at nagsimulang sumalakay. Bagamat mababa ang lakas ng pag-atake ng mga espiritu kumpara sa ibang mga halimaw, napatunayan nilang sila ay isang kakila-kilabot na kalaban habang patuloy silang dumarami na pumipilit sa mga puwersa na maging depensa. Biglang dumating si Lord Balmon kasama ang kanyang mga tropa at inatake ang mga espiritu. Habang nililinis ang daan para kay Jean at sa kanyang mga puwersa, hindi nila alam na ang mga halimaw na espiritu ay nagsama-sama sa isang malaking anyo. Habang sinusubukan ng dalawang tropa na habulin sila, muling kumilos ang halimaw, sa pagkakataong ito ay sinusubukang lumunin silang lahat habang bumubuo ito ng harang sa ibabaw nila. Sinubukan ni Nakai at ng iba pang mga kasamahan na lumabas ng mabilis, ngunit patuloy na nagbabagong buhay ang halimaw, na ikinulong sila sa loob. Noon lang, nagkaroon ng ideya si Kai at nilagyan ang kanyang baril ng isang espesyal na bala mula sa sagradong liwanag ng Dwarven Maid na pinaputok niya sa halimaw. Ang bala ay nagbukas ng daan na kanilang tinatakasan. Pinangunahan ni Balmon ang pangkat sa isang kaoy na hinalang lawa sa lugar na isiniwalat niyang pumunta siya rito para mag-imbestiga dahil bigla na lang itong lumitaw doon. Nang tingnan ito ni Rini, sinabi niya sa kanila na hindi ito lawa kundi isang espiritu, at nagulat ang lahat ng ang lawa ay magbagong anyo bilang si Kyoko. Sinalakay sila ni Kyoko gamit ang kanyang universal na kasanayan sa pag-mirror, at nagulat ang lahat dahil sa kung gaano siya kalakas. Nagawa ni Kai na saksakin siya gamit ang kanyang sandata, habang ginamit ni Balmon at ng kanyang pangkat ang kanilang mga atake sa apoy upang pigilan siya sa pagkilos. Kahit na pagkatapos noon, binigyan pa rin sila ni Kyoko ng gitnang daliri at pinatamaan ng isang masamang pag-atake na parang bale wala lang ang kanilang ginawa. Nagawa ni Kyo na harangan ang atake gamit ang kanyang sandata, at napagtanto ni Kyoko na hawak niya ang code holder. Dahil sa kanyang kuryosidad, tinanong niya ito tungkol dito, at ang katotohanang nakakapagsalita siya ng wika ng tao ay ikinagulat ng lahat dahil pinaniniwala ang hindi kayang magsalita ng mga espiritu. Samantala, nabalitaan ni Ryder ang tungkol kay Kyoko, nakakausap lang kay Kai, at habang pinag-uusapan ni Kyoko kung gaano kapareho si Kyo at si Sid, lumitaw si Ryder sa isang portal at sinubukang lipulin si Kyoko. Gayunpaman, napatunayang imposibleng talunin si Kyoko nang hatiin niya ang sarili sa maraming piraso at inatake si Ryder. Ang pag-atake ay nagdulot ng matinding pinsala kay Ryder kaya napilitan siyang umatras upang makabawi. Habang wala si Kyoko, nagpanukala si Kyoko ng pansamantalang kasunduan sa koponan ni Jean dahil gusto na niyang magpahinga, ngunit nagalit si Balmon at tinanong kung biro lang ba ang ginagawa ng lalaki sa unit ng militar nito. Ipinaalala niya rito na siya ang unang sumalakay ng walang babala, at isa siyang walang kwentang kambing dahil tumatakas siya. Gayunpaman, sinabi ni Kyoko sa kanya na wala siyang ibang magagawa kundi lumaban dahil inakala niyang dumating sila para atakihin siya habang nagpapagaling siya. Matapos marinig ito ni Kai, naging mausisa siya at nagtaka kung ano ang maaaring nagdulot sa isang taong katulad niya sa isang kahinaan. Kaya isiniwalat ni Kyoko na nilabanan niya ang puot kanina at binanggit ang pagkakasangkot ni Ryder dito. Sinabi niya sa lahat na ang 5 lahi ay nais lamang protektahan ang kanilang uri, ngunit si Ryder, na walang lahing nabibilang, ay umiiral lamang upang magdulot ng panganib sa mundo. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang balak na tingnan ang sementeryo kung saan siya dating nakakulong, ngunit ang problema ay hindi niya alam kung paano makapasok. Si Kai, na nakapunta na sa isang sementeryo noon, ay pumayag na isama siya, at nagpa siya ang magkabilang panig na maglakbay ng magkasama. Pagdating doon, nalaman nila na habang papalayo sila, ang gusali ay mukhang nakakabagabag dahil ang mga dingding ay natatakpan ng kakaibang mga marka na bahagyang kumikinang. Habang tumatagal, narating nila ang gitnang bulwagan kung saan nagsimulang umilo ang sandata ni Kai. Pagkatapos noon, isang mahinang tunog ang narinig mula rito, at nagulat ang lahat ng malaman nilang boses iyon ni Sid. Humingi ng tawad si Sid dahil hindi niya nailigtas si Rini pabalik sa kanyang mundo, ngunit nagmakaawa kay Kai na huwag nang gawin ang parehong pagkakamaling nagawa niya.
Pagkatapos noon, isang maliwanag na liwanag ang sumikat mula sa sandata ni Kai at tumama sa kisame, at bago pa man makagalaw ang sinuman, dinala sila sa isang astral plane. Doon, pinangunahan sila ni Rini na sinasabing nakakaramdam siya ng malaking halaga ng mahiwagang enerhiya na hindi kalayuan. Habang sinusundan siya ng lahat, nakasalubong nila ang isang takot na si Alfrea, at hindi nagtagal ay lumitaw si Ryder at inakusahan sila ng trespassing. Nagsagawa siya ng mabilisang pagsusuri sa pag-uuri at nagpas siyang patayin ang mga taong tumugon sa bawal na salitang Sid, at pinabalik sina Jean, Feren, Reren, at Balmong sa kanilang realidad, na iwan sina Kai, Rini, at Kyoko. Sa labas ng sementeryo, nagreklamo si Jean tungkol sa hindi niya kakayahang lumaban sa tabi ni Kai, at nagpa siya na babalik siya sa gusali, umaasang maisasakripisyo ang higit pa sa kanyang puwersa ng buhay para sa kapangyarihan ng duwende. Ngunit pinigilan siya ni Reren at Balmong at sinabihan siyang mapapalakpak lang siya ni Ryder. Iginiit nila na kailangan nila ng plano, ngunit habang nagkakaroon sila ng mga ideya, inatake ni Ryder ang mga tao sa astral plane, at kahit na sinubukan ni Kyoko na ay solo siya, napagtanto niya na mas malakas ang kapangyarihan ni Ryder kaysa sa kanya. Patuloy siyang inaatake ni Ryder at ng iba pa, ngunit nagawa ni Kai na harangan ang mga atake nito habang pinoprotektahan si Rini, na masyadong matapang para labanan. Bilang resulta, sinalubong siya ni Kyoko at kinuha ang kaunting mahiwagang kapangyarihan nito upang maging sapat na malakas para magpatama ng isang masamang atake kay Ryder. Nang tumama ito, napagtanto ni Kyoko na kahit ilang beses matamba si Ryder, patuloy pa rin siyang magbabagong buhay dahil nasa ilalim sila ng kanyang nasasakupan. Kaya gumawa siya ng plano kasama si Kai para akitin si Ryder palabas ng astral plane. Ginamit ni Kyoko ang kanyang kapangyarihan para agawin ang matigas na katawan ni Alfrea, habang si Kai naman ay lumikha ng exit portal gamit ang kanyang espada. Dahil mahalaga kay Ryder ang katawan ni Alfrea, sumugod siya sa tabi ni Kai para pigilan sila. Ngunit habang dumadaan siya sa portal, nagtulungan sina Kai at Kyoko at nagpakawalan ng malalakas na suntok na naging dahilan ng paghina ni Ryder. Samantala, sa kampo militar ni Yulen, gumawa si Reren ng isang sandata na sa tingin niya ay magiging epektibo laban kay Ryder dahil hindi ito kayang gamitin ng mga karaniwang konbensyonal na sandata. Sa loob ng sementeryo, si Ryder, na halatang kaka-exit lang, ay muling huminto sa pamamagitan ng portal na iniwang bukas ni Kai. Sa pagkakataong ito, mas malakas at uhaw sa dugo ang taglay ni Ryder, at nagpakilala bilang si Ryder Aspect 2, sinasabihan ang lahat na maghanda para sa malakas na palakpakan. Sa pagkakataong ito, mukhang nainis siya, at nang makita ni Rini ang mukha nito, natakot siya at napagtanto na lahat ng mga panaginip niya tungkol kay Sid ay mga alaala lamang ng kanyang nakaraan. Lumalabas na sinusubukan lang pala ni Sid na protektahan siya mula kay Ryder sa astral plane, ngunit kahit noong nakipaglaban siya sa maalamat na Cold Holder, hindi siya sapat na malakas para pigilan si Rini na mabihag. Habang ikinukwento ito ni Rini kay Kai, nangako siyang paprotektahan niya ito hanggang sa huling hininga niya. Samantala, nalungkot si Asla sa paraan ng pagpanaw ni Sid dahil siya ang pumili sa kanya, at pakiramdam niya ay pasan ni Kai ang kapalaran ng mundo sa kanyang mga balikat. Pagbalik sa puntod, inatake ni Ryder si Kai, kaya habang abala si Ryder sa kanya, sinamantala ni Kyoko ang pagkakataong subukan siyang hampasin, ngunit nabigo siya dahil kinansela ng mahiwagang harang sa paligid ni Ryder ang lahat. Bilang resulta, sinamantala ni Ryder ang pagkakataong ilagay siya sa isang enchanted cage at sinubukang lipulin siya mula sa buhay, ngunit ginamit ni Kyoko ang isang skill na sumalungat dito, na humantong sa isang pagsabog. Dahil sa impact, itinulak palabas ang naninigas na katawan ni Alfrea, kaya nakita ito ni Jean at tumakbo papasok sa puntod upang alamin kung ano ang nangyayari. Samantala, nagkamalay. Si Kai at medyo nakahinga ng maluwag dahil ginawa ni Kyoko ang lahat para kay Ryder, ngunit lahat ng kaligayahang iyon ay nawala nang makita niyang buhay pa rin at maayos si Ryder. Laking gulat niya nang muling buuin ni Ryder ang mga nasira nitong bahagi at mabilis na tumakbo kasama si Rini bago pa man ito makurap. Sa labas, sinubukan ni Ryder na isagawa ang Zero Code at burahin si Rini, ngunit ang takot na mawala si Kai at ang kanyang 9-incher ay nagtulak sa kanya na itaboy ang mahika ni Ryder gamit ang kidlat. Nang bumagsak siya sa lupa, agad na lumapit si Kai para pigilan siyang matali at pumalakpak, at kahit na sa tulong ni Balming at Fallon, nabigo siyang tamaan ng husto. Sa hudyat ni Balming, pinaulanan ng bala ng mga sundalong nakapalibot sa nicho si Ryder, habang si Jean ay naghahandang magpana ng palaso na may mahika ni Reren. Binigyan niya si Ryder ng isang magandang headshot, at bago pa man mabunot ni Ryder ang palaso, sumabog ito at bumagsak siya sa lupa. Akala ni Kai ay tapos na ang lahat, at wala siyang mabasang kahulugan sa mga huling salita ni Ryder bago ito sumuko. O iyon ang naisip niya.
Bigla, isang portal ang bumukas, at ito ay nagdulot ng isa pang reinkarnasyon sa mundo. Habang halos hindi na makayanan ni Kai ang shockwave, tinawag ni Ryder ang isang madilim na bersyon ni Sid mula sa portal, na nag-iwan kay Kai na lubos na gulat. Samantala, nakita ni Rat na dalawang realidad ang malapit ng magbanggaan, ngunit nangako siyang sisiguraduhin niyang makakaligtas ang kanyang mga tao anuman ang mangyari. Pagbalik sa bukid, naging kaysa ni Ryder si Sid, at ito ang nag-udyok kay Kai na umatake dahil sawang-sawa na ito sa kanya. Sumali rin si Rini sa laban, ngunit habang tinangka niyang tamaan ng kidlat si Sid, nagbukas ito ng isang portal at hinigop siya papasok. Naiinis, sinugod siya ni Kai ng maraming beses para subukang bugbugin siya para pakawalan si Rini, ngunit sa huli ay nakontre siya at itinapon na parang basura. Habang nakabawi, tiningnan niya si Sid at binalikan ang panahon na palagi siyang nagsasanay sa kanyang unit militar. Nagtaka si Jin kung bakit niya pinipilit ang sarili at inakala na gusto niya maging bayani o kung ano paman, ngunit sinabi niya rito na hindi iyon ang gusto niya. Para sa kanya, si Sid ang bayani ng sangkatauhan, at dahil peke ang Sid na nakita niya sa harap niya, muli niyang kinuha ang kanyang sandata upang lumaban. Sa isang hiwa, pinunit niya ang isang bitek sa realidad mismo na nagbigay daan kay Rini upang makatakas mula sa astral plane upang tulungan siya. Sa kalagitnaan ng himpapawid, binaril ni Kai si Sid gamit ang isang bala na Samire sa kanyang sandata, pagkatapos ay sumugod sa kanya upang makipaglaban ng kamay sa kamay. Habang bumabagsak ito, kinuha ni Rini ang espada ni Kai at ibinigay ito sa kanya upang magamit niya ito upang patayin si Sid. Naramdaman niya ang pag-agos ng mahiwagang enerhiya sa loob niya. Kaya hiniwa niya ang braso ni Sid at hinampis ito ng isang nakamamatay na atake na nag-burst sa kanya mula sa pag-iral. Dahil aktibo pa rin ang portal na nag-trigger ng World Reincarnation Event, lumipad papunta rito si Rini para tapusin ang lahat, at sinigawan siya ni Kai na bumalik dahil akala niya ay hindi na ito makakaligtas. Gayunpaman, lumipad siya palayo, at ang kanyang mahika ay nagdulot kay Kai na makita ang mga alaala ng kanyang sarili mula sa kanyang dating realidad. Nang magising siya, nasasabik si Rini na makitang buhay pa ito, kaya niyakap niya ito. Pagkatapos ay ibinunyag niya rito ang kanyang nararamdaman at sinabi rito na gusto niyang maging higit pa sa magkaibigan na may lahat ng benepisyo. Nang marinig ito ni Kai, napagtanto niyang mabubuntis siya sa susunod na 2 minuto. Ngunit bago pa man siya makapagpakamatay, pumasok si Jin sa kwarto kasama si Reren at sinira ang lahat. Hindi nagatubiling itinaboy ni Jin si Rini dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataong magkaroon ng maliliit na anak kasama si Kai, ngunit ganoon din ang gusto ni Reren. Nag-aalala siya kay Kai dahil 3 araw na itong nilalamig simula nang talunin niya si Ryder, bagamat gulat na gulat. Natuwa si Kai na naging maayos ang lahat, ngunit napaisip siya kung kailan ito naging isang gigachad mula sa pagiging isang ordinaryong sundalo na gustong magkaroon ng mga anak ng 3 sa pinakamasasamang babae. Pagkalipas ng ilang oras, nagtipon ng lahat sa Yulan Spirit Graveyard, at tila doon inilagay si Alfreya para sa kaligtasan. Mukhang buhay na buhay si Kyoko, bagamat mukhang maliit siya habang nakaupo sa balikat ni Balming dahil sa lahat ng mahika na ginamit nito sa huling laban niya. Nang pagtawanan ni Balming ang laki niya, sinabi niya rito na kahit ganoon siya kaliit, hindi pa rin ito kakasya. Nagalit si Balming nang marinig ito. Ngunit binalaan siya ni Reren na huwag gumawa ng anumang kalokohan dahil sa isang maling galaw lamang at ang naninigas na katawan ni Alfreya ay magiging magulo. Maya-maya, sumama si Kai kay Rini upang makita ang paglubog ng araw, at hindi niya maiwasang mapansin na ang naninigas na katawan ni Alfreya ay kapareho ng kay Asla. Kasabay nito, nagsimulang manghina ang katawan ni Asla, at habang nangyayari ito, napagtanto niya na ang reinkarnasyon ng mundo ay magpapatuloy at napaisip kung patuloy bang lalabanan ni Kai at Rini ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, nangako si Kai na lagi siyang nasa tabi ni Rini at poprotektahan siya anuman ang mangyari, at mabubuhay ng maligaya magpakailanman. O iyon ang akala namin. Iyan ang katapusan ng video ngayon. Kung nanatili kayo hanggang ngayon, mag-comment sa ibaba kung sino ang mas magaling kina Rini at Gina. Mag-iwan ng like at subscribe sa channel kung gusto nyong mag-post ako ng walang plot. Pero huwag kalimutang panoorin ang susunod na video na may maraming hand lotion. Baka ito na ang bago mong paboritong anime recap.